Easterlies nagpapaalinsangan na sa ilang bahagi ng Visayas. Pero patuloy na konting ginaw pa rin ang umiiral sa bahagi ng Luzon dahil pa rin sa numinipis na amihan. At nalalabi ng bansa makakaranas ng maulap na panahon at ilang isolated rain showers. At magnitude 5 nagpayanig sa kanluran ng Ilocos Sur. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, February 16, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:15 na ng 16 na ng umaga. Papansin ninyo, medyo may nararamdaman na tayong hot humid na panahon dahil ang inyong lingkod ay hindi na po pinapasma. Nangangahulugan na mukhang nakakaramdam na tayo ng bahagyang hot humid, yung parang mainit na pakiramdam o temperatura sa ating paligid. Although mataas ang ating outside humidity, pero yung ating warm sa paligid, sa labas, dulot po ng lumalakas na easterlies na at numinipis na amihan ay nagbubunsod sa Metro Manila ng mas maulap na panahon at mas makulimlim na paligid. So expected po makakaranas tayo ng mga ilang isolated light rain showers Inaasahan natin yan this week hanggang sa huling linggo nga po ng February. Normally yan dahil magsisimula na po ang pagpapalit ng ating klima. Bagamat sa ating Doppler radar imagery, wala tayong masyado natatanaw dito na anumang water vapor na mataas. Kung titingnan natin sa Doppler radar imagery natin ay halos ang ilang bahagi lamang ng silangan ng Nodo Luzon. Medyo nakakaranas sila ng mga ilang mahinat katamtamang kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ilang bahagi nga po dyan sa may bandang Kasiguran Aurora at ilang bahagi nga pa rin dyan sa pababa ng Dinalingan hanggang Baler Aurora na yan. And the rest ay ilang mga kaulapan ang nadetect ng Doppler radar. Kung titingnan po natin dito sa itaas, yan, ang animation ay ilang pa rin mauulap at mga mahihina at katamtamang kalat-kalat na pag-ulan ng umiiral pa rin silang bahagi pa rin ng Bicol region. So makikita natin dito sa pinaka-Doppler radar na meron pa rin tayong natatanaw na mga ilang kaulapan. Sa ilang katimugan naman ng bansa ay may mga kaulapan din na ilang water vapors ang nadetect sa ilang bahagi pa rin ng Panay Island at Negros region. So posible pa rin ang mga light to moderate rain showers sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang ilang bahagi ng Visayas at Southern Luzon, kabilang na ang bahagi ng Bicol region. So, wala masyadong lightning detection na umiiral sa atin so far. Yan, kung may load po natin, halos dadalawa o tatatlo lamang. Antayin natin mag-load yung within 2-hour period na lightning strikes. Antayin natin kung meron tayong within 2 hour na mga pagkulog at pagkidlat, mga nakaraang 2 oras. Mukhang wala. So, lumalabas, wala tayong masyadong pagkulog at pagkidlat malapit sa amin sa Caloocan. So, ibig sabihin medyo mataas lamang ang saturation pero wala tayong masyadong pagkulog at pagkidlat na naitatala so far. Sa ating current conditions, mostly cloudy po tayo, overcast pa rin at haze ang umiiral sa amin dito sa Caloocan. So medyo mahangin-hangin po tayo dito, although hindi ganun na ka-windy so far at makulimlim. Sa lawas sa picture na tala ng weather station, kininang 5:36 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas pa rin ang 29.4 degrees Celsius, kahapon dito ng hapon at 2:48 PM. Ibig sabihin lamang nito ay medyo mababa pa rin ating heat index at 37.1 degrees Celsius. So medyo hindi pa rin ganun katindi ang ating hot humid dulot po ng easterlies. Well, magsisimula pa lamang yan na bahagya pa lamang o unti-unting tumataas ang ating temperatura hanggang sa huling linggo po yan ng February. Dahil nag-under transitioning pa lang po tayo. At officially, magta-transitionin yan either mga Miyerkules o Huwebes na po. Diyan natin mararamdaman ang starting ng transition into hot dry season. Sa PX systems naman, in past 24 hours, wala tayong latest data. So, walang data pumapasok so far. So, wala tayong mai-report muna sa PX streams. Antayin na lang natin mag-load maya-maya yung data.
So diretso agad tayo sa ating outside humidity since wala namang nagkaroon lamang kami ng 3.3 millimeters na pag-ulan kahapon. So light drizzle rain lamang ito. Ngayon ay 84% ang outside humidity namin. Tumaas ito ng 1% since last hour. So medyo mataas ang saturation ng ating molecule o moisture sa paligid. At sa ating atmospheric pressure, medyo high pressure area tayo at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So nanatiling low tide po tayo, mababa ang sea level. So yung pag-alon, kung double check natin, gamit ang ating global forecast assessment, monitoring for significant wave height. Tingnan po natin. Yan. So sa ating significant wave height, wala naman matitinding pag-alon, mga between 1.5 meters lamang ang magiging taas ng ating alon, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So wala tayong masyadong problema. Medyo alalay lamang lalo na dyan sa may bandang Eastern Mindanao na umaabot at least mga 2 meters. Yan ang alon dito lalo na sa eastern part ng Mindanao base dito sa ating significant wave height. Mananatiling moderate ang ating air quality. Malamang may thermal inversion na umiiral pa rin at 52 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at lulubog po ito eksakto pa rin ng 6 o'clock PM. At dahil halos new moon po tayo, 2%, wala po muna tayong maire-report for moonrise and moonset. At diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang bukas ng Martes. Nasa magiging partly cloudy po tayo sa maghapon. At expected ang maulap hanggang bukas po yan. Isolated lamang ang sansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan hanggang bukas. According dito, mga 7 to 10% lamang bukas daw ang sansa na uulanin. Highest and lowest pressure expected maglalaro between 32 to 33 degrees Celsius and lowest pressure expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Although makakapal ang kaulapan na umiiral sa halos buong bansa, pero kung mapapansin natin halos mga katamtamang pag-ulan ang nakikitaan natin dito. Lalo nga po sa silangang bahagi ng Nodo Luzon, dyan sa bandang Kasiguran Aurora, pinakita namin sa inyo yung satellite yung Doppler radar imagery rather. Pero sa nalalabi ng extreme Nodo Luzon sa Kanluran, partly to sa Musikaw di lamang tayo pero magiging mas katamtaman ang panahon kabilang na ang buong Batanes Group of Islands. Ilang bahagi pa rin ng Cagayan sa Hilaga, sa bandang Claveria, yan, hanggang Apayao. Magiging moderate ang panahon at the rest ng Ilocos Norte, medyo moderate ang panahon hanggang dyan sa may bandang Ilocos Sur at La Union. Yan, ilang part dito sa Musikaw di lamang iiral. Pero pagdating sa may bandang Cagayan Valley, magiging mas maulap kaya't asahan ang kalat-kalat na mahihinat katamtamang pag-ulan, lalo na dito sa may bandang Isabela hanggang Quirino, Kasiguran Aurora at bandang Baler po yan. And then mula sa Central Luzon naman, magiging katamtaman pero part dito Musikaw di rin ang iiral. Sa buong bahagi pa rin ng Santa Luzon, kabilang ng Zambales, Bulacan, papasok na yan ng bandang Baliwag hanggang Metro Manila na yan. Magiging partly cloudy to sa mostly cloudy lamang tayo, pero generally ay medyo nagmo-moderate naman ang panahon natin, kabilang na ang buong Calabarzon area at bandang Quezon Province. Magkakaroon lamang tayo ng mga isolated rain showers, kabilang na ang buong Camarines Norte at Camarines Sur at ilang bahagi ng Catanduanes, Legazpi at Sorsogon. So magdala po ng payong just in case po dahil may mga isolated rain showers tayo. Although hindi naman heavy rain ang kadalasan, ay magkakaroon lamang tayo lang mga patak ng ulan na tumitila-tila din kaagad. Ganon din sa bahagi ng buong South Luzon. Although nagmo-moderate sa bahagi ng Mindoro, magkakaroon lang tayo ng mga part dito sa Musikaw dit mga ilang isolated light to moderate showers hanggang Palawan na po yan. So wala tayong masyadong heavy rains ngayon sa bandang dulo ng Palawan. But mataas ang forecast, so magdala na lamang ng payong, lalo na sa bandang hapon na may mga posibleng localized thunderstorms. Sa Visayas naman, part dito Musikaw di pa rin tayo silang bahagi ng Panay Island, although magkakaroon ng mga ilang light drizzle rain sa bandang Antique at Capiz. Be ready na lamang sa payong at ilang parte pa rin ng Iloilo. Magiging katamtaman ang general natin sa maghapon, maging sa bahagi nga po ng Negros region mula Bacolod, pababa na yan ng Bayawan o Dumaguete. Magiging katamtaman din pero parte ito Musikaw di pa rin ang bahagi ng Cebu area at Bohol, maging sa bahagi ng Leyte. So isolated lamang na mga mahinat katamtamang pag-ulan ang madalas na iiral sa atin dyan. Ganon din sa Eastern Samar. Yan, typically mga light to moderate ang magiging madalas natin. So hindi ganon katindi ang magiging busang ulan. Parte lamang yan ng umiiral na easterlies ngayon na nararamdaman
na mga taga-Eastern Visayas. Sa Mindanao naman, mula sa Surigao Region o buong Caraga area na yan, kasama na ang buong Agusan Region, kasama na Agusan del Norte, Agusan del Sur, at ilang bahagi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Magiging maulap tayo pero katamtaman ng panahon, isolated lamang ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil kayo ay mas maalinsangan o medyo may hot humid na panahon despite na maulap. Mula sa bahagi ng Central Mindanao na magiging maulap kayo hanggang Davao de Oro. So bahagi ng Compostela Valley magiging maulap pero nagiging mas maaraw kayo dyan kumpara dito sa bandang parte po ng Luzon. So magiging maulap at isolated lamang na mahina at katamtamang pag-ulan sa maghapon. Yan, at may mga aasahang localized thunderstorms under forecast. So mula sa bahagi naman ng Sorsogon area, yan, sa may bandang Sorsogon area, ilang bahagi ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ay magiging katamtaman ng panahon. Mas maaraw kayo dyan, so medyo mas maalinsangan. Magdala ng payong para sa tinding sikat ng araw sa maghapon. At dahil maaring magkaroon tayo ng mga isolated rain showers, bandang hapon o gabi, so at least importante po ang payong. Ganon din ang hiiral sa bahagi ng Zamboanga Peninsula na magiging part nito Musricao di tayo. Asahan din ang isolated light to moderate rain showers and localized thunderstorms pero hindi naman ganon katindi ang magiging pag-ulan. Kabilang na ang Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Magiging maulap din ang ilang bahagi ng Lalao del Norte. So magdala po ng payong just in case dahil maaring sa hapon magkaroon tayo ng mga afternoon rain showers. So generally, partly Musricao di lamang tayo at hindi ganon katitindi ang mga buhos ng ulan sa betang bahagi ng bansa, maliban na lamang sa ilang bahagi po ng Isabela dito sa silangang bahagi ng Luzon hanggang silang bahagi pa rin ng Bicol Region na kung saan mas makapal po ang water vapor sa inyo dyan. So posibleng magkaroon tayo ng mga ilang moderate rain showers ngayong araw. Well, wala naman tayong binamantayang anumang aktibong low pressure area o tropical wave so far. So kung titingnan natin ang ating global spectral model, patuloy pa rin ang manipis na amihan natin sa bandang Luzon pero mapapansin nyo po, napakanipis na lamang po nito. So tatapusin na lamang ang buong katapusan ng month of February hanggang sa unti-unti ay mapapalitan na ito ng easterlies na unti-unti mararamdaman na natin ang maalinsangan at warmer na temperatura sa mga susunod na araw o linggo o lalo na sa bandang huling linggo po ng February. So medyo may mga northeasterlies wind flow pa rin tayong umiira sa Luzon. So medyo nararamdaman pa rin natin yung ginaw lalo na sa bandang gabi po. Medyo maginaw pa rin yung nararamdaman natin. So medyo may northeasterlies pa tayong umiiral. Kitang-kita naman dito sa ating wind speed and direction. Sa mean sea level pressure naman, medyo mataas pa rin yung atmospheric pressure lalo na sa extreme north de Luzon. So medyo may presensya pa rin ng amihan although napakanipis na lamang po nito o konti na lamang. Yan, so wala naman tayong inaasahan na anumang tropical wave pa rin na binabantayan. So maging sa mga computer models, wala. Typically, mga ITCC lamang sa Indonesian Peninsula o surface trough na magdadala lamang ng mga madalas na pag-ulan sa mga bahagi ng Mindanao o Eastern Visayas. Wala masyado sa parte ng Luzon, so mga water vapor lamang na nagko-concentrate dahil po sa nagkakaroon pa rin ng salubungan ng easterlies. The rest, wala naman tayong West Pacific Basin monitoring for possible tropical wave. So maikli lamang yung ating magiging ulat dito dahil typically normal naman at wala tayong tropical wave na namomonitor. Samantala sa ulat lindol, mula kahapon nagkaroon ng mga ilat-ilang mga moderate na mga paginig pero kani-kanina lamang mga bandang 9:37 ngayong umaga lamang nagkaroon ng magnitude 5.2 ayon sa aking seismometer computation dito sa Caloocan. Naitala ito sa may bandang kanluran ng San Esteban. Sa karagatan po ito na Ilocos Sur. Ayan, ito po yung bagong epicenter natin. In-update natin dahil medyo malakas po siya. Although mula kay PBOX, tinaas nila ito sa magnitude 5. Pero dinegrade din nila ito kalaunan. Kaya ibinaba nila ito sa magnitude 4.8 na lamang. Mula sa magnitude 5 po. Yan. Kanina ay nasa magnitude 5 po yan na may epicentral depth of 10 km. Binago nila ito sa 16 km depth, so mababaw pa rin yan. Pero dinegrade nila ito into magnitude 4.8 mula sa magnitude 5.0. So sa unang calculation natin bago dinegrade ni PhilBox ay nasa magnitude 5.2 po ito according sa aking calculation sa seismometer ko sa Caloocan. So either way, dinegrade man yan tayo to, alos wala ring pinag-iba yung layo ng binawasan ni PBOX.
So kay PBOX, kung susundin natin ay magnitude 4.8 na ito ngayon mula sa magnitude 5.0. 9:36 AM naman ito kay PBOX. So dito mga 9:37. Mga 9:37 naman dito sa amin sa Caloocan. So kani-kanina lamang yan. And then mula kanina madaling araw, konti pa lamang yung registered na mga lindol so far. So ibig sabihin mukhang walang masyadong mga pagyayinig ang nadedetect ngayong araw. So lumalabas isang magnitude 4 plus ang naitala. Supposed to be magnitude 5 yan. So ibig sabihin lamang hindi natin maika-countdown yan as additional magnitude 5 dahil ang binibilang natin ay mula sa data mismo ni PBOX. So, kukunti pa lamang at ngayon pa lamang umaga nagkaroon ng kauna-unahang magnitude 4. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para kung ilan na ang total earthquakes natin ngayong araw for the month of February. Yan. So, bilangin natin, nasa total of 531 earthquakes na tayo. 498 dito is magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. So, supposed to be pang-5 na sana. Kung hindi lang dinegrade ni PBOX itong lindol dito sa Ilocos Sur sa Esteban. At dahil dinegrade po nila, mananatiling 4 pa rin ang ating magnitude 5.0. And so far, wala naman tayo naitala na isang magnitude 6 so far. So, wag na nating pangarapin magkaroon ng magnitude 6. So, meron pa rin tayo, una nating 4 ang ating magnitude 4.0. So, nasa total of 531 earthquakes na po tayo. So, kakaunti pa rin at mukhang posible pa rin umabot sa migit 1,000 ang mga paghihinig. Tingnan na lamang po natin kung magiging less yan. Ang napapansin lang kasi natin, nagkakaroon na tayo ng mga ilang magnitude 5 na sa Luzon at bandang Mindanao. So, yung mga clustered earthquakes mukhang mananatili ang around 163 sa may bandang Sultan Kudarat, 36 na sa may bandang Davao Oriental, at 27 na po sa bandang Bogo, Cebu. So, medyo may mga paisa-isa o dala-dalawang aftershocks pa rin ang mga pag-iinig sa iba't ibang bahagi na tinukoy natin mula sa Sultan Kudarat. So, alisto pa rin po tayo dahil may mga mahihina pa rin mga aftershocks ang umiiral. Sa Luzon, lalo na, dyan sa may bandang Ilocos Region, ngayon at nagkaroon na naman tayo ng isang malakas o katamtaman hanggang malakas na lindol sa may bandang Ilocos. Gaya na ating sinasabi, ay tututukan po natin itong bahagi na ito dahil posibleng magkaroon na naman dito sa may bandang Bangged ng malakas na pagyanig anytime. Yan, sa may bandang Bangged. Dito naman sa atin, malapit sa Metro Manila, dyan sa pagitan po ng Batangas at Negros sa Occidental Mindoro, ay posible pa rin tayo magkaroon din na malakas na pagyanig. Dahil nagkakaroon tayo ng 20 plus 5 na mga moderate earthquakes dyan sa pagitan po ng Kalatagan, Batangas at bandang Lubang sakop ng Occidental Mindoro. So alistot, bantayin po natin itong maigi mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, February 16, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, February 16, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na muli sa ating report. Expected lamang na mas magiging gloomy pa rin tayo ngayong araw. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa magtapos po ang month of February. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.